Pinakamasamang relihiyon o pinakamaling pagkakaintindi sa Islam? May nag-comment sa akin. Pinakamasamang relihiyon. Gulo at patayan diyan kayo kilala. Mapanlin lang. Alam mo, hindi ito unang beses na may nagsabi niyan. At marahil hindi rin ito ang huli. Pero ngayon, hindi ako sasagot ng galit. Sasagot ako ng katotohanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow. Like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Ngayon, pag-usapan natin ng malinaw. Una, sino ang may pinakamalaking digmaan sa kasaysayan? Kung ang paratang ay Islam ay relihiyon ng patayan, tingnan natin ang kasaysayan. Ang First World War na tinatayang higit sa 16 na milyong tao ang namatay. Ang Second World War, higit sa 70 milyong tao ang namatay. Ang mga pangunahing leader noon, Adolf Hitler ng Nazi Germany, Joseph Stalin ng Soviet Union, Benito Mussolini ng Italy. Wala ni isa sa kanila ang Muslim. Ang malawakang kolonyalismo sa Africa at Asia, milyon-milyon ang naapektuhan. Hindi ito isinagawa sa ngalan ng Islam. Hindi ito paninira. Ito ay history. Kung pagbabasehan natin ang bilang ng nasawi sa pinakamalalaking digmaan, hindi Islam ang may pinakamalaking bahagi ron. Ikalawa, ano ang sinasabi ng Quran tungkol sa pagpatay? Surah Al-Ma'idah 32. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ang sino mang pumatay ng inosenteng tao, para na rin niyang pinatay ang buong sangkatauhan. Isipin mo yon, hindi ito talata ng digmaan. Ito ay talata ng proteksyon sa buhay. Ikatlo, ang propeta ba ay marahas? Si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay tinawag na Rahmatan lil Alamin, isang awa para sa lahat ng nilalang. Surah Al-Anbiya talata 107. Noong nasakop niya ang Makkah, matapos siyang saktan, insultuhin at planuhang patayin at may kapangyarihan siyang maghigante. Pero ang sinabi niya, La tatriba alaykum al-yawm. Walang parusa sa inyo ngayon. Pinatawad niya ang kanyang mga kaaway. Kung ang Islam ay relihiyon ng paghihigante, bakit pinili ng propeta ang awa? Kung may Muslim na gumawa ng terorismo, iyon ay krimen. Pero kung may Kristiyano, Hudyo, Hindu o atheist na gumawa ng genocide, hindi natin sinasabing ang relihiyon nila ang dahilan. Bakit kapag Muslim ang gumawa, Islam agad ang may kasalanan? Hindi ba ito double standard? Ang tunay na problema, ang digmaan sa kasaysayan ay madalas bunga ng kapangyarihan, lupain, politika, ekonomiya. Hindi simpleng relihiyon. May mga Muslim na gumawa ng masama o may mga non-Muslim na gumawa ng masama. O ang kasamaan ay hindi eksklusibo sa isang pananampalataya. Isang mahalagang paalala. Islam ay hindi headline. Islam ay hindi viral clip ng extremist. Islam ay ang 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Islam ay pag-ayuno. Islam ay paggalang sa magulang. Islam ay pagkakawanggawa. Kung ang Islam ay mapanlin lang, bakit malinaw ang mga aral nito sa Quran? Mensahe ko sa mga nagbabash. Hindi ako galit base sa comment mo, pero bago ka magsabi na ito ang pinakamasamang relihiyon, basahin mo muna ang Quran. Pag-aralan mo muna ang buhay ng propeta. Huwag mong husgahan ang 1 bilyong tao dahil sa aksyon ng iilan. Ang Islam ay nangangahulugang kapayapaan at pagsuko sa nag-iisang Diyos. Kung ito ay relihiyon ng gulo, bakit milyon-milyon ang tahimik na namumuhay nang may disiplina at pananampalataya? Kung ito ay relihiyon ng patayan, bakit ang Quran ay nagbabawal ng pagpatay sa inosente? Ang totoo, mas madaling maniwala sa stereotype, mas mahirap maghanap ng katotohanan. Ang kasaysayan ay may dugo, pero hindi iyon eksklusibo sa Islam. Ang tanong ay hindi, anong relihiyon ang may pinakamaraming digmaan? Ang tanong ay, bakit patuloy tayong naghahanap ng sisihin sa halip na unawain ang isa't isa? Kung may natutunan ka ngayon, ibahagi mo ito. Hindi para manalo sa debate, kundi para manalo ang katotohanan. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow. Like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.